Welcome to Rahadom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. Ano bang pagkakaiba ng salitang sovereignty and sovereign rights? Ang salitang sovereignty ay ginagamit lang ito sa isang estado o isang bansa. At ang nakapaloob sa salitang sovereignty ay ang mga karapatan at kapangyarihan nito sa kanyang teritoryong nasa sakupan. At ang kanyang responsibilidad at pananagutan sa mga taong naninirahan dito. Ang salitang sovereignty ay meron siyang general and specific authorities. Ang sovereignty ng isang bansa ay kinikilala ng mga bansa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng United Nations na meron itong 198 member countries or more, ang sovereignty ng Pilipinas sa Batanes hanggang Holo-Solo at Tawi-Tawi ay kinikilala ng mga bansa sa buong mundo. Sa makatuwid, ang bansang Pilipinas ay may sovereignty sa mga isla ng Batanes, sa Palawan at mga isla ng Holo-Solo at Tawi-Tawi. Ano naman tong sovereign rights? Ang sovereign rights ay ginagamit sa United Nations Convention of the Law of the Seas para bigyan ng entitlements sa kapribilehiyo ang isang bansa upang tuklasin at tukuyin ang mga lugar na nasa sakupan nito sa ilalim ng exclusive economic zone. Ang pag-claim ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay isang napakakomplikadong kaso. Bakit? Marami pong mga claimant countries sa lugar na to maliban sa China, merong Malaysia, Vietnam, Indonesia, and Brunei. Sa makatuwid, ang sovereign rights ay isa lang siyang claims. Sabihin ng Pilipinas, ito akin to, ito akin to, ito akin to. At sabihin ng Malaysia, yan akin din yan, yan akin yan. Sabihin ng Indonesia, ito akin to, ito yan, akin din yan. At sabihin din ng Malaysia, ilalim ng EEZ, akin to, akin to, akin to. At sabihin din ng Brunei, itong lugar na to, akin to, akin to. At sa claim ng China, sa ilalim ng 9 to 10-9 to 11-9, amin ang buong lugar na to wala sa inyo. Kaya nga, mayroon itong tinatawag na conflict of claims. Ang tanong, meron ba tayong sovereignty sa Ayungin Shoal? Ang sagot, wala. Ang meron tayo dyan ay isa lang sovereign rights o claim. Bakit wala tayong sovereignty sa Ayungin Shoal? Kasi hindi yan na-recognize ng 198 plus countries na kasapi ng United Nations. In short, ang sovereign rights, hindi natin siya matatawag na direct na teritoryo. Bakit maraming mga tao ang nakipaglaban sa kanyang sovereign rights sa naturang lugar? Dahil nga maraming mga Pilipino na biktima ng misinformation and disinformation na pinapakalat ng mga American agents at mga Pinoy. Maraming mga tao ang nalilito. At dahil sa kalituhan ng mga Pinoy, nagiging biktima ang karamihan sa Western media propaganda nila laban sa China. Ayaw din nila kasing matanggap na sila ay nalamangan na ng China sa larangan ng ekonomiya at sa militar. Hindi rin natin masisisi ang mga karamihang Pilipino dahil nga sila ay nagiging alipin ng mga Western powers ng Espanya at Amerika sa loob ng matagal na panahon. Ang tanong ngayon, ito bang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pamamagitan ng Pilipinas at United States of America, ang mga EDCA sites ba o EDCA bases na nilagay ng mga kano dito sa Pilipinas? Sino ba ang may kapangyarihan sa mga EDCA sites na to? Ang Pilipinas ba o ang United States of America? Sa panahon ni Ferdinand Edelin Marcos Sr., pinapayagan nila ang United States of America na maglagay ng kanilang base militar sa Pilipinas. Ngunit, binigyan ito nila ng isang lugar o teritoryo na doon sila maglagay ng base. Walang sinuwang makapasok except ang Amerika lang kasi pag sinabing US bases, teritoryo nila yon. In other words, naglagay ang Amerika ng teritoryo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa panahon ni BBM ngayon, nagpadagdag siya ng additional EDCA bases from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag sinabing EDCA, hindi pwedeng ma-inspect, hindi pwedeng tignan
Kasi nga, ito'y pagmamayari ng Amerika. Bakit? Dahil ang EDCA sites na to ay kinukonsidera na teritoryo ng United States of America sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ganito lang yun. Naglagay sila ng EDCA bases doon sa loob ng kampo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. In short, parang ginawa lang ng mga Amerikano ang mga Pilipino na panangga kasi sila ay nasa loob ng kampo ng Armed Forces of the Philippines. At ang Armed Forces of the Philippines ay parang ginawang front line. Ang tanong, labag ba ito sa ating saligang batas? Ang sagot ay oo. Dahil nakasalat sa ating saligang batas na ipinagbawal ang foreign military bases sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Foreign troops are not allowed within the Philippine territory. Sir, paano naman yung Visiting Forces Agreement? Kaya nga, sa Visiting Forces Agreement, nabudol tayo dito kasi ang agreement is rotation. Labas-pasok lang sila. Dito, lugar na pinagagawan ng ibang mga bansa. Pangalawa, nabudol tayo dito sa Visiting Forces Agreement dahil wala namang specific timeline. Kailan sila magpumasok? Permanent ba to? Or temporary lang? Ika-transparent ang paglagay ng EDCA sites sa loob ng Pilipinas. At kahit saang bansa ka pumunta sa buong mundo na merong mga US military installations, hindi inaalaw ng United States of America na tignan ito o i-inspect dahil tinitignan nila ito na kanilang teritoryo. Bilang teritoryo nila, maging ma-permanent man to o temporary, wala tayong kapangyarihan para suriin ito. Ang EDCA bases o EDCA sites ay tinuturing nilang kanilang sariling teritoryo. Ang tanong, ilan ba ang military bases ng China sa labas ng kanilang teritoryo? Ang sagot ay wala. Ang tanong, ilan bang military bases o EDCA sites o EDCA bases ang inilagay ng Amerika sa buong mundo? Ang sagot, meron pong more than 300 EDCA sites o US military bases sa buong mundo. At dito naman sa Asia Pacific, na kung saan andito ang Pilipinas, ay marami ding EDCA sites o US military installations. At ang malalapat dyan, pinadagdagan pa ito ni BBM.